Magandang hapon po. Ilang taon po akong bigyan po dahil ng Sunday. No? Pero itong next 3 Sundays po, kasama ito. Kasi 2 linggo na lang after ito ay camping na. No? So okay po. Nung Wednesday, wala po ako rito kasi nagkakraming ako dun sa translation. No? Kaya, sabi ko, papalit muna. Ngayon, alam niyo po kagabi, kahapon actually, natapos ko po yung translation. Pinag-aaralan po natin yung The Art of Intercession o The Art of Prayer. No? Ngayon, yung proofreading na lang. No? Isang linggo yung proofreading kasi maraming mga typos. Ibig sabihin, mali-mali spelling. Pagkatapos yung halimbawa, ang Diyos, naging ang Diyos. So, tatanggalin mo isang ang. Ngayon, matagal yan. Tapos iintindihin mo hanggang sa... Nakakatuwa kasi ang translation Bakit? Kasi may mga English words na walang Tagalog. Kaya ang gagawin mo ngayon, kukunin mo yung thought. No? Tulad dito, sabi niya gano'n na buhayin mo muna siya parang gisingin mo muna siya, may sakit eh. Para yung makakausap niya, alam nila kung saan siya, parang gano'n. Wake him up, parang gano'n. That they may know where he went. No, basta Tagalog eh. Wake him up, may sakit siya. That they may know where he went. Ngayon, literal mo, isingin mo muna siya para malaman nila kung saan siya nanggaling. No? Pero ang thought doon, mali. Ang thought doon ay isingin mo muna siya para alam nila na sa amin siya pupunta. So natawa nga ako sa translation eh. Habang hintayan ng bus, hintayan ng sasakyan, ang lumalabas eh, waiting shed sa Google, matatawa ka eh. Pero nakakatuwa po, at the same time na nakaka-bless. Ang sa akin kasi, pag hindi ako na-bless, hindi worth. Na bakit ko i-recommend yung pagkain na hindi ako nasarapan. Diba? Kaya, ito po yung yung libro po na pinag-aaralan natin ay yung The Art of Intercession. Ngayon, ito yung book kung bakit nagkaroon po ng interest ng Rema sa tongues. Dito nagsimula yung Rema Evangelistic Church. Dito sa librong ito. Ito yung ugat natin kung bakit may mga gawain tayo rito. Dito nagmula. Kaso ito pong librong ito ay pinablish noon nilabas ito pero hindi po nakuha ng mga tao lahat. Kagabi, ito na yung last part. No? Ito po yung dahilan, ito yung ugat, ito yung libro, kung bakit nagtayo tayo ng maraming simbahan at nagtatayo pa ng maraming simbahan. Ngayon, may mga tao po na nakakatch. Doon sa tayong bola na dito, di ba? May mga tao na nakakatch. Pero mas marami ang hindi. No? Na yung iba nga eh. Isipin niyo po, ito yung mensahe na sinasabi ng Diyos sa atin na hindi niya sinasabi sa iba. Na sa atin lang. Na kailangan natin makuha. Ngayon yung iba kasi hindi nila nakukuha kahit ilang beses na believers camping. Wala talaga eh. Para bang nalala ko yung promise mo, sabi niya gano'n ang salita ko ay bumagsak sa mga bening tela. Prophecy yun. Ang sinasabi niya, bakit kasi nabasa, narinig, napag-aralan niya, walang kadating-dating. Na namula tuon kasi sa aklat na yun, o sa libro na yun. Nakapagtayo tayo mga simbahan. Ngayon, may mga simbahan tayo na nawala na doon sa libro na. Ibig sabihin yung guidance o yung guidelines ng libro na yun, hindi na nila ginagawa. Kaya ano nangyari po? Nagsa-sidetrack na sila.
Nakalimutan na nila yung ito dahil this is my mission to plant a praying church in every town, every city. Di ba ganun? Yung mission natin. Hindi na nila nakuha yun eh. Basta gusto na lang nila magkaroon ng church. Na kahit dito sa mga miyembro ng Rema, hindi na yun ang guide nila. Ang naging guide nila parang kumbaga parang matulog ng simbahan, kailan apat na simbahan, 5. Hindi mo ba alam kung bakit ka pinatatayo ng simbahan? Kaya kung hindi mo alam yan, nagsasaya ka lang. No? Kaya kagabi, natapos na po ako na mag-editing ng proofreading ng mga bandang siguro magsi 7 o'clock ng umaga. At yung last part, yung last chapter, binabasa ko, sabi ko, parang na-recall sa akin, parang nagising ulit ako na parang dapat alam ng mga tao ito eh. Kakukuhanin mo pa rin. Dapat alam ng mga tao ito. Alin? Yung pinag-aaralan po natin, no? Ngayon, masdan nyo, tingnan nyo sa camping. Mayroong mga taong makakahuli, makakakatch, kumbaga makukuha yung tinuturo ng Diyos at meron na. Ngayon, dito sa last part na ito ng translation ng libro, may sinabi ang Diyos na sabi niya, ituturo ko ang mga Kristiyano kung anuman ang masamang mangyayari sa bansa nila. Hindi ko ituturo ang presidente, hindi ko ituturo ang mga politicians, ang mga Kristiyano ang bibigyan ko ng may kasalanan pag may pangit na nangyari sa kanilang bansa. Tapos pinaliwanag niya lahat doon. Ngayon, sinabi ng Diyos yan, direkta kay Kenneth Hagin. Ngayon, ang sabi gano'n ni Lord sa kanya, sa darating na taglagas, Paul, yung mga huhulog na yung mga dam, bago magbintang yan eh. Sa darating na taglagas, hindi naman naintindihan ng tao yung taglagas eh. Naintindihan ng tao yung summer at saka winter, pero yung taglagas, hindi nila alam yan. Sabi niya, mag-start ka ng klase na magtuturo ka ng prayer. Ano prayer? Intercessory prayer. Ito na nga. Nagbigay ang Diyos ng date kasi sabi ni Kenneth Hagin, pag hindi ito itinuro, mamamatay. At bago po mamatay si Kenneth Hagin, nakuha ng Rema yun eh. Yung nga lang, ang dami po ng mga simbahan ngayon na naliligaw na. Hindi na nila makatch yung original. Para sa kanila, kailangan magtayo ko na simbahan, magtayo ko na simbahan. Hindi mo alam bakit ka nagtatayo ng simbahan eh. Kaya mo bang mag-pray ng 3 oras sa isang araw? Pastor ka, dapat kaya mo yan. At higit pa yan. Ngayon, kung di mo kaya, hindi wala kang right na magtayo ng simbahan kung di mo kaya mag-pray ng ganong katagal. Naalala ko po noon, nag-aaral ako noon, nasa MLPU ako noon eh. Ang schedule ko noon, nag-aaral ako sa MLPU, tapos at the same time, nag-aaral ako sa PRT University. Tapos ito pa, nasa ministry ako, 2 yung school na pinupuntahan ko, pinapasukan ko pagkatapos doon. Nasa ministry ka, tapos leader ka pa sa ministry, pagkatapos doon, required ka na 3 hours a day ang prayer mo. Hindi ako full time ha. Pinagagawa naman eh. Kaya mo naman eh. Pwede naman eh. How much more kapag ka nagpapastor ka? Dapat masigit pa ako. Nakuha niyo mga kapatid. Ay, okay po. Sino po nakakatanda ng last na message natin nung Wednesday na nito ko? Buksan niyo po rito sa John 14:6. John 14:6. Ako ang daan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala makakaparapon sama maliban sa akin. Sino nakakatanda nung pinag-usapan ko, pinag-aralan natin last time na nandito po ako? Ano yung meron sama? Ano yung number 1? Dito kayo nun. Nakanood siya. Ano na?
Ha? Ano yung meron kay Adan noon sa Hardin ng Eden? No? Ang minsan kasi ang tawag po sa Hardin ay halamanan. Kasi hindi naintindihan ng tao yung halamanan, kaya sa translation nilagay kong garden. No? Kasi yung point kasi ron, maintindihan. Ano yung nangyayari sa tao noon? Yung original na plano ng Diyos sa mga tao noon. Nung andun sila sa Hardin ng Eden. Una-una, no? Ang ka-fellowship nila o yung kadil nila o yung kaharap nila ron ay ang Ama. No? Sa Old Testament kasi, dispensation ng ano yan eh. Time ng Ama. No, parang halimbawa, pag nag-abroad na yung tatay, hindi yung nanay makakasama. No? Ngayon, pag dumating naman yung time na yung nanay mag-abroad, hindi yung tatay makakasama. Parang ganun lang, time lang yan. At kapag yung tatay nanay ang nag-abroad, sino makakasama? Hindi yung lola. Panahon lang yan. Ngayon sa Old Testament, panahon po ng Ama, dispensation o yung ang Amang nakikinig sa mga tao. Ngayon, si Jesus at ang Holy Spirit nandyan, pero hindi sila nabibigyan ng emphasis. No? Ngayon, doon sa Garden ng Eden, nilikha niya si Adan, ang tao, na pag-usapan natin na mayroong mga sinaunang tao pa noon, yung mga pre-Adamites, no? At may mga cities na noon. Siguro pagkatapos po ng camping, may share ko sa inyo na may gumawa na rin sila ng mga buildings noon. May mga hayop na noon, hindi naman may mga tao na noon, yung mga sinaunang tao, hindi si Adan. Kasi si Adan, pangalawa na lang eh. No? Pero ang unang-unang nilikha ng Diyos ay ang mga anghel. Pagkatapos, susunod rin, I think, yung wala masyadong proof eh, kundi parang may indikasyon sa Bible, yung mga pre-Adamites. May mga hayop na noon. No? Yung manok ngayon, hindi wala pa noon. Kaya huwag mong tanongin kung sino una, itlog o manok. Ngayon, pagkatapos nito, nilikha ng Diyos si Adan. Ngayon, ito yung original na plano ng Diyos kay Adan. Number one, ano ba ang nangyayari sa kanila ni Adan at ng Diyos noon? Number one, andun ang provision. Ibig sabihin, lahat ng kakailanganin ni Adan ay nandun. Provided na. No? Sabi nga niya gano'n, kung nagugutom ka rin, hindi naman isusubo ng Diyos sa'yo, mamitas ka na lang na yan. Kumain ka. Ang mga sinaunang tao noon ay originally mga vegetarian. Wala, hindi sila kumakain ng hayop noon. Hindi sila kumakain ng baboy noon. No? Sabi niya gano'n, itong katawan na to, yung katawan ni Adan ay nilikha ng Diyos na maging vegetarian. No? Ngayon, ano nangyari? Nung bumagsak si Adan, nagkaroon ng pagbabago sa katawan. Sabi ng Biblia, sabi niya gano'n, kapag kinain mo yan, Adan, mamamatay ka. May something na mawawala o masisira sa katawan ng tao kapag kinain niya, kapag nakagawa siya ng kasalanan. Ngayon, yung original na pagkain na sinasabi nga ng Vita Plus, lahat ng pagkain na lumalusok sa tao ay galing sa gulay. Nag-seminar ako doon ang ginagawa ko naman, ako lang ang bumibili sa sarili ko. No, hindi ako nagtitinda. Masarap naman kasi. Ngayon, ang lahat daw ng kailangan, magpapagaling sa tao, ay magagaling daw sa gulay. Particular sa Vita Plus, kaya bumili ka rin ng Vita Plus. May nangyari kasi sa katawan ng tao noon. Ano yun? Masira ito namatay, nagsimulang mamatay, nagsimulang makurap, nagsimulang mabulok, nagsimulang tumanda, bunga ng kasalanan. Kasi yung cell mo, yung cells, no, yung cell mo, yan, magpuproduce yan eksaktong 100%, 1,000%, 1,000,000%. Nakatulad yan, magkakaroon ng cell division. Diba? Kaso, ang problema, yung cells natin ngayon, pagka nag-divide, hindi na exact copy. Meron ng diferensya. Meron ng pagkamatay. Meron ng hindi na eksaktong makopya. Kaya ano nangyayari? Yung cells mo sa mukha ay dapat yan pa rin lang yan. Kaya nga, yung pagiging youthful mo, yung pagiging bata, itsura mo, ay mananatiling bata. Yung
yung cells mo ngayon, pag kinokopya na siya, hindi na niya nakokopya eksakto. Nagkakaroon na ng kapangitan, nagkakaroon na ng corruption, nagkakaroon na ng damage na hindi na niya makopya. At itong kinopya ay kukopyahin na naman. Hindi na rin niya makopya. At itong kukopyahin niya, hindi na nga makopya. Ano nangyayari? Yung pisngi mo, nalalaglag na. Nagkakaroon na ng aging. Anong tawag doon? Yan ang bunga ng kasalanan. Yung katawan mo, nung bata ka, kaya mo lumaban sa cancer, kaya mo lumaban sa ganito, kaya mo lumaban sa infeksyon, kaya mo lumaban sa ganyan. Pero pagka nagkakaedad ka na, hindi na niya kayang labanan. Mahina na. Bakit? Kasi nga, hindi, yung original na katawan ng tao, hindi tinatalaban ng sakit. Pero dahilan sa kasalanan, hindi na siya makalaban. No? Kaya nga ito, kapag sabi nga nila, ang mga delikado magkaroon ng COVID, yung mga may edad, di ba? Bakit? Kasi hindi na nila kayang lumaban. Samantalang iba, hindi nga nila alam na nagka-COVID sila eh. Bakit? Malalakas sa katawan. Pero darating ang time, magkakaroon na nga ng hindi na niya makopya yung lakas ng unang cell. Hindi na niya makopya, hindi na niya magaya yung strength nung unang cell. Kaya humihina na siya, no? Tulad nito, alam niyo ba, may mga vitamins and minerals na hindi na kayang i-produce ng tao. Pagka siya tumatanda, ang bunga ay puting buhok. No? Si Auntie Baby, puting-puti, ayaw magkulay. No? Ako naman, kailangan magkulay. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, nung una, ang mukha mo walang guhit. Ngayon, ano na? Guhit-guhit na. Bakit? Kasi nga, hindi lang niya magaya. Ano ang tawag doon? Yan ang epekto ng kasalanan. Nakukuha niyo mga kapatid. Dati yung pancreas mo, kaya pa niya. Dati yung liver mo, kaya pa niya. Dati yung bladder mo, kaya pa niya. Dati yung puso mo, kaya pa niya. Pero bakit ngayon, hindi na siya ganun kasing lakas? Bakit kasi? Yung kinopya ay may damage at yung may damage sa iyo ay kukopyahin at yung nakopya na yun may damage din at kukopyahin pati yung damage makukopya at madadamage pa. Yan ang never-ending pangyayari sa katawan ng tao at hindi lang yun but ang buksang nilikha nagkakaroon ng decay na tinatawag. Ngayon, originally, wala yan. Yan ay plano ng Diyos na hindi mag-decay, hindi mag-age. Pero tingnan nyo, kahit na gano'n ang nangyari kay Eva at Adan, si Adan umabot ng 900 years. Ewan ko na si Eva. No, ewan ko na si Eva. Wala ko napapasa na si Eva, namatay ng ganitong edad eh. No? Si Adan, 900 years, tapos yung iba, 1,000 plus. Yung iba, 700, hanggang sa mamaya, 600, 500, 400, 300, 200, at dito sa Psalms 90, nakalagay hanggang 70 to 80 ka na lang. Pag lumagpas ka na riyan, wala na yan eh. Di ba? Meron ako nakita na may kita na siya na nasa 120, nasa 130 something. Eh, ang pangit niya, mukhang bungo. Buhay pa gumagano. Akala mo, living mommy. Ano tagal ito? Buhay na nanay. Pero mukha na siyang bungo. Ang pangit na niya. Iba na itsura niya. Ewan, paano yun? Ngayon, yung original na plano ng Diyos, no? Andun yung provision na kumain ka, mamitas ka lang na yan, kung anong gusto mo, nandyan. Walang gutom. Walang gutom. At ito po, nung nagkasala si Adan, binabalikan ko lang na konti, no? Pinalaya sila sa sa Eden. Naglagay pa ng anghel doon. Para ito may dala-dala sa espada. Subukan parang itak, no? Subukan mo yung sino ba yun yung bayaran natin? Yung, sabi niya gano'n, nakagano'n. Yun sa may monumento. Sino yun? Si Andres Bonifacio. Sabi, subukan mo bumalik. Tatagayin kita. Bakit? Kasi may isa pang puno doon na binabantayan, ano yun? Puno ng buhay. Pag yun nakain nila, hindi na sila mamatay. Makasalanan na sila forever and ever. Kaya yun ang binabantayan. No? Dalawa kasi yung puno na nandun eh. Okay. Ngayon, dahilan kay Jesus, no? Pwede ka nang bumalik sa provision ng Ama. Na yung mga pangailangan mo ay provided na ulit.
Kaya nga, sinabi niya rito, no? Our Father who art in heaven, bigyan mo ko ng kakanin ko. Pwede ka nang humingi sa tatay mo, hindi mo na kaya pagtrabahuan pa. Dahil ang sabi ng Biblia, Adan, dahil sa ginawa mong yan, yung kakainin mo, pagpapawisan mo. Dahil sa kalokohan mo, yung pagkain mo, yung gusto ng katawan mo, yung kailangan ng katawan mo, paghihirapan mo. Sabi nila sa babae, mahihirapan ka, magsasabat ka sa panganganak. Wala namang planong gano'n ng Diyos na magsabat ka eh. Ngayon, nahihirapan tayo sa pagkain sa magtatrabaho, isang kahit, santo ka, mabuti pa yung manok, eh, yung ibang mga Kristyano, 10 kahit, 100 kahit, wala pang matuka, wala pang pagkain, kakandahirap na hanggang sa darating ang time, papatay ka na ba? At gano'n ang mga kaisipan ng mga Kristyano, no? Born again na ito pero gano'n ang mga kaisipan nila, anong sabi sa James? Hindi nyo nakukuha yung kailangan nyo, kaya kayo papatay. Mga born again ito kaya pa nilang pumatay. Bakit gano'n kahirap ang mga tao na sanay sila. Nasanay sila na para makuha ko ito. Born again na ito Kristyano na ito. Pero kailangan pa rin nilang sanay sila sa dating buhay. Pero yung sinabi ni Jesus, sabi niya gano'n, dumaan kayo sa akin, ibabalik ko kayo sa Ama. At ang gagawin na lang ngayon, sabi niya gano'n, hihingi na lang kayo ng pagkain. Our Father, sabi niya gano'n, nagbabalik yung relasyon nila sa, di na maintindihan yung ibig sabihin ng Our Father Kasi ang Diyos nila hindi mga Father Servant sila. Servant, ano sa Tagalog servant? Katulong, alipin. No? Slaves. Hindi na naintindihan niya kasi nung nagsalita ang Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa akin, kumukulong, kumikidlat, at dumilindol. At nakatakip yung ulo nilang gano'n at sa takot nila habang hindi na naintindihan ng Diyos na malambing, hindi na naintindihan ng Diyos na mabait, hindi na naintindihan ng Diyos kasi noon ay an eye for an eye, tooth for a tooth, pag sinuntok ka sa mata, sapakin mo rin. Ganun ang batas noon na hindi kita palalagpasin. Gumawa ka ng gumawa ka ng yung figurin, gumawa ka ng Diyos-Diyosan, ginto. Tunawin mo yung ginto na yan at habang nakalagay yan doon yung molten gold, hahawakan ka ng mga tayo, bubukas yung bibig mo. Pagkatapos yung liquid gold itutulo sa bibig mo. Dahil ganyan kalaki, kasalanan na ginawa, mamamatay yung tao. Puno-puno dito. Ganong kahigpit. Ganong kahirap yung sitwasyon nila. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus na manalangin kayo ng ganito, Our Father who art, hindi ba natin yan yun? Ha? Sabi nila, ang Diyos ay Ama namin. Hindi kasi nilalaglag. Dahil lang kay Jesus, pwede mo siya tawagin ulit, Ama ko. Kaya nung naborn again ka, sabi ko ng Biblia, yung Espiritu natin tumatawag sa Ama. Sabi niya ganun, Abba, Father. Ano ibig sabihin ng Abba, Father? Papa ko. No? Nakukuha niyo mga kapatid, na pwede nang bumalik ulit, na hindi ka na maghihirap, hindi ka na yung pagpapawisan, hindi na yung wala ka ng panahon paglinggo. Para makuha mo yung pangailangan mo. Kasi sabi niya, give us this day. At ilang araw ba ilang check mo nga 70 years sa calculator, 70 years times 365. 70 years times 365. How much? Ilan? 25,000 days ipoprovide ng Diyos sa iyo kay amo. 25,000 days nakahanda ang Diyos, pakainin ka. Hindi na naman pagkain ang kailangan mo kailangan mo rin ng damit, kailangan mo rin lang inumin. Kaya sabi niya gano'n babalik ka sa pananampalataya. Kasi sabi niya gano'n yung mga ibon nga, hindi naman wala namang ginagawa, kakalat lang yun pero pinapakain ng iyong Ama. Hindi ba mas mahalaga kayo doon? Ama, hello, Ama, kailan mo naging Ama ang Diyos?
Hindi na naintindihan nyo. Pero dahil lang kay Jesus, pwede nang bumalik yung pag-aalaga ng Ama sa atin. Nanakuha niyo mga kapatid? No? Kumbaga, parang bumabalik yung importansya mo. Dati, ano bang tawag dito? Outcast ka dati, bali wala ka lang. Kumbaga, hindi ka pinapansin. Ikaw ay OP. Anong ibig sabihin ng OP? Out of place ka, di ka kilala, doon ka lang, dyan ka lang, huwag kang lalapit-lapit sa akin. Pero dahilan kay Jesus. No? Dahilan sa pagtanggap mo kay Jesus. Dahilan sa pag-aalaga mo ng relasyon niyo. Dahil yes, ang relasyon sa Diyos kay Jesus, inaalagaan niya. Hindi yung pag tumanggap ka, tapos na ang buhay mo. Hindi. Kailangan mo kilalanin pa siya. Kasi the more na nakikilala mo siya, the more na nakukuha mo yung pangangailangan mo. Pero subukan natin, sabihin natin tumanggap ka lang isang araw. Ngayon ka lang tumanggap sa Panginoon. Tapos hindi ka na nagsisimbahan, hindi ka na nag-aaral ng Bible, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagpapakita sa simbahan. Tingnan natin kung ang buhay mo maging bibigay ng Diyos ay susubo ng Diyos ay yung pagkain mo araw. Hindi. Bakit? Relasyon mo eh. Kasama ka Jesus. At patuloy kang dadaan. At once na nandun ka na, meron ba magkasintahan na kumbaga naging sila ngayon, kinabukasan, hiwalay na. Hindi aalagaan mo yung relasyon nyo ng Diyos. Sigurado naman ako, hindi ang Diyos ang magkukulang. Kaya pag may nakita na ako sa Kristyano nagkukulang na, medyo nagbabalik na siya, napakalabas na naman. Para sabi nga sa katabi, nagbalik ka na nga sa akin ng Eden. May gusto mo pang umalis. Okay. Ngayon, ano ko po, hindi ko pa masabi yan ng may turo ko. Pero alam niyo, ang hardin ng Eden, actually, ang isang interpretation rin, simbahan. Yan ang simbahan ko. Isang ibig sabihin ng hardin ng Eden, yung bumalik ka na sa hardin ng Eden, simbahan yan. Kasi sa labas ng hardin ng Eden, no, kapag hindi na maayos ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka na magsisimba. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, in everything, unahin mo ang Panginoon talaga. No? At yung malinaw ba sa inyo mga kapatid? Kaya kapag may nakikita ka ng isang Kristyano, nagbabalik na sa hirap, ganito, nagbabalik na sa ganyan, nabuhito na sa buhay, ganito, ganyan, hindi lumalago. Hindi inaalagaan ng relasyon sa Diyos. Iba, nangaliwanay. Ano yung sabihin? No? Nagbalik na sa sigarilyo eh. Nagbalik na sa alak eh. Nagbalik na sa kalokohan eh. Bakit? Nag-iwan na eh. Nakipag-divorce na sa Diyos eh. Kaya nga si Jesus, ito na naman si Jesus, kung makakatok ako sa pintuan ng iyong puso, bakit pinalabas mo na siya? Nakakuha niyo mga kapatid. Pag nakita mo nagkakagulo na ng ganyan, bunga yan ang pagsuway. Pagsuway saan? Una-una, siguro sa utos ng Diyos, no? Common sense. Ang isa pa, pagsuway sa fellowship. Marami kang alam, nag-aaral ka ng Bible. Dami-dami, valedictorian, cesarean, ano pa. Nasa iyo na kumbaga, dami mo alam sa Bible, yet, hindi ka na nagpapatuloy sa fellowship. Nagpapatuloy ka nga sa Bible. Sa totoo lang, kung hindi ka na nahiwalay sa Bible, sana hindi ka nahiwalay sa Diyos. Nung sabi nga natin, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi nung nagkabahaba sa urmok, nailigtas ako. Kaya salamat talaga sa Diyos. Sabi ng tiyahin ko, nakita niya sa narinig. Sabi niya gano'n, huwag ka pa thank you yan, dahil mo sa simba. Sabi niya gano'n, nandun ako eh. Nandiyan ba kayo? So, dito pa lang tayo sa provision eh. Marami pa tayo pwede pag-usapan. Kaya pag nakakita ka ng isang Kristyano na nagsisimula ng magka-loko-loko ang buhay, umaalis na naman ang hardin at hindi. Lumalabas na naman, naghahanap ng... Bakit kasi sa hardin ng Eden, bawal ang inuman. Sa hardin ng Eden, bawal ang bisyo-bisyo. Sa hardin ng Eden, bawal ang kalokohan. Sa hardin ng Eden, bawal ang kasalanan. Kaya kapag kaya isa, i-exit, no? Tapos magiging ka rin sa labas. Diyan ba? Maling pasa ka nga sa Bible. Basado ka. Nagbabasa, pero bagsak ka sa fellowship. Nako, yung mga kapatid. Ang dami mag-asawa. Sus Maria Joseph. Ang dami mag-asawa. Hindi nga naghiwalay.
Pero para naman di mag-asawa, di magkakilala sa loob ng bahay. Magkarelasyon ba sila? Yes. Doon sa bahay, tatay, nanay mo nga kasama mo, anak mo nga yung kasama mo. Ba't di kayo nag-uusap? Ano yun? May relasyon nga kayo. Pero hindi kayo nag-uusap. Ang dami kayo mga Kristiyanong gano'n na nagsisimba. Nasa Panginoon. Daw. Pero walang relasyon. Ang relasyon po sa Panginoon ay inaalagaan, katulad ng relasyon natin sa tao. Ang relasyon sa Panginoon, relasyon sa Diyos, ay inaalagaan. Hanggang sa darating ang time, sasabihin mong ganun ngayon, no? Nandun ka sa bahay mo, di kayo nag-uusap ng tatay nanay mo, di kayo nag-uusap ng mga kapatid mo, di kayo nag-uusap ng mga anak mo. Oo, may relasyon kayo. You think safe ka? Hindi. Hindi ka pwedeng safe pag gano'n. Kasi, sabi ng Biblia, hello po, hindi ko kayo kilala. Panginoon, paayos kami ng demonyo sa pangalan mo. Panginoon, nagbumuhay kami ng patay sa pangalan mo. Panginoon, nagpagaling kami sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Nakakatakot. Nakakatakot itong mga ganito. Pero ngayon, bumalik yung time na doon ang provision na hindi na ako maghihirap. Alam niyo ba ng born again ako? Bakit hindi ba ako born again? Born again pa rin ako. Pero may time sa buhay ko na ko, alam niyo mga kapatid, para lang magkapera, dahil dumakam sa kahirapan, para lang magkapera, nagre-repair ako ng computer hanggang madaling araw. No? Magtitinda ako ng computer, tapos re-repairin ko yan. 2 years ang warranty ko. Samantalang iba, 1 year lang, tapos home service pa para lang bumili ng computer sa akin. Isang taon yun na nabibilhin ko yun, no? A-assembling ko yun, pagkatapos ibebenta ko 2 years na ang warranty. Paano kung masira? Lagot ako. Ano mangyayari? Bibili ako ng pyesa, lugi na ako. Pagkatapos ng home service pa ako, hindi sabihin, pag nasira yan, pupunta ako sa bahay. Mabuti na lang, walang bumibili sa akin taga-probinsya. Kasi kung hindi, pupunta pa ako doon. No? 2 years. Ang warranty ko, pagsabi nga doon, sasabihin sa akin, Mr. ganito ganyan, yung computer nasira, ganito, pupunta ako talaga yan. Pagkatapos ayusin ko talagang check ko mabuti yan. Inaabot ako ng madaling araw, tapos hindi ka pakakainin ako na, kain ka muna. Sabi ko, hindi na po. May mga naging customer ako, kliyente ako na nasa sa mga dyaryo. Naririnig ko yung mga usapan nila. Yung mga reporter ba, na pinakikinggan ko yung mga usapan nila. Pagkatapos nun, tatapusin ko yung computer na ganyan, ang tagal! Meron pa akong ginawa, 12 oras. At pagkatapos kong gawin, pagbalik, dati mo sa bahay, sinabi, ayaw na namang umandar. Ay, balik na naman ako. Nakakatawa nga, yung isang kliyente ko, sabi niya gano'n, ayaw umandar ng computer na ginawa mo. Alam niya siguro po yung computer. Sabi ko gano'n, subukan niyo po ganito, ganyan. Hindi, pumunta ka dito. Sige, punta naman ako dito sa may Project 8. Buti lang, malapit lang yan. No? Pagdating ko, isip ko gano'n, ano kaya sira? Ano kaya yung problema? Gano'n, sabi, sa telepono naman, buti may telepono kami nun. Sinasabi ko naman, yung dapat gawin, pagdating ko nun kaya pala yung mandal, di nakasaksak. Kumbaga parang, ay, sorry. Ano gawin? Okay lang po. Iniisip kong gano'n sa bunutan nito. Joke lang, huwag mong pag-iisipan yung customer mo ng gano'n. Buti ka, binibigyan ka ng customer mo kasi sabi kong gano'n ako, ganyan. Hanggang sa dumating ang time, nakabenta akong 2 computer. Iniisip kong gano'n, kinakabahan ako niya pagka nakabenta ka ng marami. Ano ginagawa ko? Pinag-church planting ko. Hindi ako malakot Pero kumbaga, alam niyo mga kapatid, may time, may ginawa ko sa ganito. Pagkatapos na lumabas ako, madaling araw na, yung gwardiya na nagsabi sa akin, tagal mo sabi niya gano'n, sabi ko gano'n. Lahat, umuwi na ng mga empleyado, ako gumagawa pa rin doon. Pagkatapos pupunta pa ako yung midweek ng Apalit, no? Nung time na yun, wala pang makakarating ako ng San Fernando, Pampanga.
Kaso walang jeep, papasok ng kapali, naghihintay ako ng hanggang alas 5, nandun ako. May time pa, nagpunta ako sa na dito sa Bayambang, itong sila Kathleen. Yung tiyahin niya, bumili ng computer. Ngayon, dalawa kami ni Doris, sinatid namin yung computer, ganito. Maya-maya, pagdating doon, ayaw bayaran ng tiyahin. Ay, paano to? Tapos naghatid na naman ako ng computer dito lang sa Memorita. Maya-maya, ayaw bayaran ng tiyahin. Ito lang ang pera ko. Sabi niya, ano gagawin ko? Tapos naghatid ako ng computer sa Baguio. Ang nangyari, yung may-ari, hulugan yun ha. Hulugan. Yung may-ari na bilanggo. Bakit? Illegal recruitment. Buntis siya. Alam niyo, nanganak na lang sa bilangguan. Paano to ba? Hulugan yan. Ano gagawin ko ngayon? Nasa Baguio. Para ba nakaganon ako, Lord, salamat sa trabaho. Salamat. Nag-i-enjoy naman ako nun eh. Tapos meron pa yung, nakukuha niyo mga kapatid. Tapos may time pa na nagpunta po ako palagi ko pinakwento to eh. Bakit kasi ito yung karanasan ko eh. Dito ka, ito yung mga treasured moments. Niyaya ako mag-midweek sa schedule ko na mag-midweek dito sa Bayambang. Pag ngayon, ang usapan namin, pamasahe ko papunta, pamasahe nila ang pabalik. Ngayon, saktong-sakto yung pera ko papunta, pabalik. Iniisip ko pag ako nalaglagan ng piso. Problema na. Eh, yung sasakyan, nag-stop over, tulad yung sa baba na amoy mo yung inihaw. Ano nangyayari sa'yo? Nagigising yung mga dati mo eh, kapag na-amoy mo yun. No? Nagigising yung parang yung gumagano tapos nagsisimula ng gumiling yun. Akala ng bituka mo, may laman na. Hanggang sa ngayon, tinitingnan ko yung sabi niya, 50 pesos with rice. Barbecue lang yun. Sabi ko, gutom ako. Kasi pag gutom ka, lahat masarap. Kaya ngayon, tinitingnan ko gano'n. Sabi ko gano'n, may 50 pesos pa ako. Sabi nila, sila daw bahala eh. Kaya iniisip ko gano'n. Nagpe-pray, Lord, ano ba? Kakain ba ako, no? Sa Bayambang yun, yung pinakaunang simbahan ng Pangasinan. Alam niyo, nung iniisip ko gano'n, ako baga tinanong ko na gano'n eh, pwedeng ganyan, sabi ko, hindi na. Paano kung hindi sila magbigay? Paano kung uwi? Eh, hindi ako manghihingi ng pera kahit kailan. Hindi ako nasabi pa, may pamasahe kayo, gano'n pa, pag-uwi, usapan, hindi ako manggagalaw kahit kailan. Mananahimik na lang ako. Ang ginawa ko, di tinis ko yung gutom ko. Eh, di nag-service ngayon doon, nag-service. Alam niyo, walang binigay. Walang binigay na pamasahe, pabalik. Yung pala, hindi nagkaintindihan. Buti na lang, naintindihan ko na. Para kung hindi ako nakaintindihan, binili ko yun. Ala, problema na. Kaya, ayun, nung umuwi ako, pinakain naman ako ron. Nung pinakain naman ako sa Pangasinan, sa Bayambang, kasi, ano yan eh, yung first trip doon, alas 12 ng gabi. Sinasamahan ako ng mga kabataan yan, sila may mga high school pa yan noon eh. Sila Sheila, mga batang-bata pa yun. Hindi ayaw naman nila akong iwanan. No? Maraming kabataan doon. Hindi ako iwanan. Kumbaga hanggang dito marating yung alas 12 ng gabi, ng daling araw, nagkukwentuhan lang kami ron. No? Yung ngayon, naghihintay ako, ba't ka diyan binibigyan? Yung pala, hindi nagkaintindihan. Yung mga kapatid, nung dumaan na ordinary bus, ano siya? Pagdaan nun, sakay na ako, 3 hours lang, nasa Manila na ako. Hanggang sa makarating ako sa bahay, sabi ko naman, buti ka, no? Pero gutom ka. Pero hindi ka naman naglilingkod dahil sa pagkain. Eh. Naglilingkod ka ba dahil binigyan ka allowance? Hindi. Naglilingkod ka ba dahil binigyan ka ng konsuelo? Hindi. Naglilingkod ka, may pera o wala, mahirap o madali. Sa Panginoon ka naglilingkod, hindi ko sa sitwasyon. Yung mga tao maglilingkod sa Panginoon hanggang walang gera. Pero pag nasa gera na, hindi na. Diba, nagbabaril na, lalapit ka. Pwede kitang sharean. Pugin ka nun. So, ano po nangyari ganito? Alam ko yung pakaramdam na yun, pero tingnan nyo tighter ako. Giver ako. Wala pang partnership ng panahon na yun. Giver ako. Tighter ako. Yung tinitinda ko computer, marami na patay yung simbahan niya. Marami na open na simbahan niya.
Nakuha ni mga kapatid. Hindi ako madamot eh. Pero mahirap ako. Yung mga sa katabi mo, si Kuya Boy, hindi madamot. Pero mahirap siya. Yan ang problema ng mga Kristyano. Bakit? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam paano lumaman. Hindi mo alam kung paano sumagana. Pero dedicated ako. Hindi ako papatalo sa iba. Kailangan ko number 1 na dedicated. Kailangan ko yung number 1 na giver. Again, that I don't remember the feelings anymore. Wala mo naging karelasyon mo siya. Nag-i-ex mo nga siya, pero wala nang feelings. Kakilala mo nga ang Diyos, pero para naman di mo kilala. Hindi inaalagaan eh. Dapat inaalagaan natin ang relasyon. Anong course mo? Ha? Tourism. Anong year mo na? 3rd year. Hanggang ilang year yan? 4th year. Tapos, ikaw ba'y nag-elementary? Yes. Ikaw ba'y nag-high school? Yes. Ikaw nasa college na? Yes. 10 minus 2 divided by the circumference of the radius of the pie. Pag hindi mo alam, hindi. College ka, pagkatapos tatanungin ng gano'n, what is the square root of 9? Ano, hindi mo alam? Nag-aaral ba ito? Wala yung sa nanay, pero tingnan mo yung nanay mo, matanda na, hindi ko man lang tumulong. Supposed to be dapat nakakatulong na tayo sa pamilya natin. How? By faith. By faith. Nalala ko yung nanay ko nun. Yung kapatid ko. Nag-aaway silang magkapatid. Yung sumunod sa akin, yung bunso namin. Nag-aaway sila. Eh, ang isang problema po kasi sa amin, suicidal kami. Lahat kami. Meron ko, lahat kami magkakapatid. Meron ko, parang minana namin sa nanay namin. May, ano yun eh, generational curse yung ganyan eh. Alam niyo yun? May yung lahi-lahi. Eh, nangyari po sa kami po, suicidal kami. Kapag kami problema, sa halip na harapin mo yung problema, takas effect na papakamatay na lang ako. Ganon kami magkakapatid. From time to time, nararamdaman ko yung gano'n. Kaya hindi, sumpa ito eh. Bakit ako papakamatay? Sarapatang mabuhay, sarapatang kumain. Di ba? Minsan ka nakakalahating kaldero ng kanin. Minsan, nagpunta kami dun sa outreach, walang pagkain. Sabi ko, nagugutom ako eh. Ito yung time na hindi ka na pwedeng lumabas kasi walang 7-Eleven. Nasa probinsya ka eh. Sabi ko, ano ba meron dyan? Ma-order kasama ko. Ano ba meron dyan? Kanin na lang po, tsaka toyo. Meron pa ba tayong gas? Meron pa po konti. Sangag nyo. Tapos ang ginawa ko, nung sinangag na yun, buhos niya yung toyo. Hanggang sa maging maitim. Sige. Pagkatapos nun, yung parang magandang itsura, cup. 1 cup of fried rice. Ganun. Nawawala ang tapang eh. Ano ginawa niya? Oo, uminom ng napakaraming naman. Maya-maya, nag-lock na. Ano yung pizza mong taga-America, di English, sabi niya, I saw her. Took the medicine, ganun. Tapos hinahanap niya susi, katok kami ng katok. Suicide na eh. Pagkatapos na, sige, babalyahin namin, ang laki ng pinsan ko, babalyahin namin yung pinto. Nasa 6, hindi ako nakamay, 6-footer yun, 6'4", parang 6'4" siya, laki-laki na katawan. Malaki pa sa katawan ni Joe. Babalyahin namin din, biglang nakita ng susi, binuksan, nakita ng kapatid ko, wala nang buhay. Patay na. Pinuntahan ng nanay ko. Ginanong ko rito, wala na pulso eh. Nilagay yung tenga ko sa bibig niya. Wala, hindi nga. Wala ng pulso. Wala nang hiling. Nakagano na lang. Nanay ko, umiyak na lang. Sabi ko, Nay, labas ka. Patay na yung labas. Paano ka makakatulong ngayon bilang buwan na rin?
Di ba dapat habang tumatagal tayo, nagiging tulong tayo sa pamilya natin. Paano makakatulong ko yan? Pakain na yung kapatid mo, wala nang hininga, wala nang pulso. Ano nakukuha mo sa simba-simba? Ano nakukuha mo sa camping-camping? Paano? Supposed to be yan, pagsisimba mo yan, pag-aaral mo yan, pagbabasa ng Bible, yan, pagka-camping mo, supposed to be may natututunan kayo. Dapat inaalagaan mo yan. Hindi mo pwedeng pumasok ka ng college, pumasok ka ng elementary, mistake ka naman sa grade 1. Paano ka pagka? Ano gagawin mo? Supposed to be natulong ka sa pamilya mo. Kung naging ka na yun. Hindi after 10 years, hindi mo pa rin alam. Wala akong trabaho. Nagsa-sideline na ako, pero ano ba gawin mo? Hindi ko pwedeng 15 years ka ng born again. Kasi sabihin natin gano'n, 3 years ka ng born again, kahit 1 year ka ng born again, wala kang naitutulong. Madaming problema ang pamilya natin. Ano gagawin? Yung gano'n, di mo na mababayaran ng pera. Magtatrabaho sa abroad, mabubuhay ka hindi na. Pakain na tayo. Magpe-pray ka, doon ka lang magpe-pray. Wala na. Hindi na mabubuhay. Tatangs na ako mula ngayon. Hindi ko pala magtatangs. Actually po, hindi na tangs ang makakasolve rin. Hindi na yung makakatulong na lang sa'yo kung nangyari yun. Yung pinag-aralan mo. Ano ang nakuha mo kasisimba? Ano ang nakuha mo kakakamot? Kasi pag dumating ka sa gano'n, masusubukan mo. At walang ibang sisihin na gusto niya. Dahil hindi pabayaan sa pag-aaral. Hindi mo inalagaan ang pag-aaral mo sa Diyos. Hindi mo inalagaan ang pag-aaral mo sa salita niya. Hindi mo inalagaan ang relasyon mo ng Diyos. Kasi kung maayos ang relasyon ng Diyos, kung close kayo ng Diyos, kung tigiyak mo lang, dinigtan mo. Pero yung time na yun, hindi mo alam kung pakikinggan ka ng Diyos o hindi. See, malayo ka pa. Kapag dumating yung time na hindi mo alam, may problema kang dinadaanan ngayon pagkatapos hindi mo alam kung pakikinggan ka ng Diyos na dito sa emergency nito. Hindi ka sigurado kung pakikinggan ka ng Diyos, malayo ka pa sa Diyos. May mali pa. May problema pa. Kaya ano ginagawa mo sa kasisimba ka? Dapat nag-aaral tayo. Dapat nakikipag-close tayo na konting iyak mo lang, konting ungit mo lang. Parang isang baby, konting iyak lang niya. Matakbo na yung nanay. Nangarap yung aso namin eh. Anim. Si Brownies. Alam niyo, di natutulog yung si Brownies, naawa ko. Tinutulungan namin. Bakit? Kasi konti. Gumano lang yung anak niya. Gigising. Bakit? Mahal niya. Pero dapat, maniwala kayo. Hindi lahat ang umiyak na Kristyano na natutulungan ng Diyos. Kasi iba kasi yung close. Na alam ko, itong gagawin. I know. Sigurado ko na ang Diyos kikilos ang tao doon na-develop yung faith mo. Magpapasok kayo ng isang tao na gustong tumanggap ng Bautismo Espiritu Santo. Yung isang tao hindi close sa Diyos, sabi nila, sana tumanggap. Sana. Pero kapag close kayo ng Diyos, alam mo, natatanggap. So yung pag-aalaga eh. Yan nga yung time na yung kumbaga tumanda na pero walang pinagkatandaan. Alam niyo ba yun? Yung problema ko nun. Tighter ako, behavior ako. Dedicated ako yan, mahirap ako. At gano'n. Bibigay naman ako. Sisimula ako mag-question.
Ano kung sinasabi ko? Wala na bang pag-asa? Meron. Malaki. Sabi niya gano'n, my people perish for lack of knowledge dahil kulang sa kaalaman. Ang sabi po dito sa Proverbs, dahil tinanggihan mo ang kaalaman, dahil hindi ka nag-aral ng kaalaman, pagka nagka-problema ka, tatawanan kita. Pero ginawa mo, nag-TikTok, nagpakyo. Nakuha niyo mo, kapatid. Kasi yung time na nagtumakag matagal ka na sa Panginoon, dapat tinutulungan mo na ang pamilya mo. Dapat may naibibigay ka na. Isang kamag-anak ko nga, lagi na lang, sabi niya, araw-araw na ginawa ng Diyos, lalapit sa akin, sabi niya, Kuya Boy, pagpay mo yung ulo kong sakit. Ako naman, wali ka. Paano sumus ka rin, ganunin ko lang siya. Everyday yun, naatake ng migraine, pero everyday kapag napag-pray mo na gano'n, maalis ng sakit ng ulo. Nawala na siya, hindi na siya nainom ng gamot, nagpapapray na lang sa'yo. Bakit? Natalag eh. Naku po, sabihin nga natin sa katabi natin, pag-aaral natin. Dapat alagaan natin yung pag-aaral natin. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, sana may pagmamalaki na ako, di ba? Pero yung kamusta yung pag-aaral natin sa salita ng Diyos, dapat may natutulong ka na. Epeksin ko po yung kwento. Nakita ko po yung kapatid ko, patay na. Anong gagawin mo eh? Dito kikilos yung... May mga tao po kasi nakatapos ng college, nakatapos ng high school, hindi marunong. Parang hindi... Nakuha niyo mo ba rin? Hindi ka makakaya. Hindi ka tatanggapin sa trabaho. Sabi ko, anong gagawin ko? No? Eh, texting ko po yung kwento. Sinabi ko sa kapatid, may pa akong ginawa ron. Sinabi ko sa kapatid, sabi ko, bumalik ka. Tusa kong bumalik ang buhay ng kapatid ko sa pangalan ni Jesus. Bumalik ka, pangalan ni Jesus. Alam niyo, biglang, kumarin yung kapatid ko. Ilang minuto ng bakay. Sabi niya, kuya. Alam niyo, kinukwento niya. Nahulog daw siya sa balon. Sabi ko, pinupunta ka na yung kaya. Nahulog siya sa balon. Nasa sobrang dilim daw yung kamay mo, hindi mo na makita sa tapat ng mukha mo. Pero nakarinig daw siya ng boses na bigla raw siyang tumigil doon. Sa parang siguro sa kalagitnaan, yung balon na yun, at simula siyang umakyat. Hanggang sa mamay, nakakita raw siya ng butas doon sa dulo na tuldok daw ng liwanag, parang period lang. Hanggang sa mamay, yung period na yun, lumaki. Hanggang sa mamay, naririnig na lang niya yung boses ko na, bumalik ka sa pangalan ni Jesus. Paglabas daw niya doon sa butas na yun, bumalik na sa katawan, tsaka siya naggas. Nakita ko siya, sabi ko, Amang Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Ako'y sumasamba sa'yo. Dahil ang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, sa puso ay makita ka, Jesus. One more time, Amang Diyos. Amang Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Puso, ako'y
sumasamba sa'yo. Hinang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, nawawan sa puso mo, ay makita ka, Jesus. Sinabi ko, Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sabahin ka. dumating po yung time na kailangan namin ng pera na. Yung gagawin ko. Wala pa trabaho. Kailangan namin sa dali. Ang gagawin. Wala nga lang po, kaya wala man. May side lang agad. Nakikita ko ng 100,000 yun. Kailangan 1 month's time. Siguro may isa po kaya may pera mo sa dali. Ang gagawin. Alam niyo, masaya po ako na pinadala ko na Diyos sa mga ganong oras. Bakit? Kasi pwede ko i-share. Alam ko na kung paano i-share. Hindi ka tulad yung pastor, tatanungin mo, wala kang karanasan sa ganun. Paano mo magluto ng adobo yung tao? Hindi mo marunong magluto ng adobo, magpapatulog ka. Hindi na lang. Tapos yung kawarin ko, away sila ng away. Gusto ko sa akin. Magulo yun. Naninig ko ko. Away sila ng away. Kasama, hindi na kumigigil. Kaya kahiwalay. Yung kapatid ko, lumamit sa akin, umiiyak. Sabi niya, paano na ito kuya ko eh? Paano? Gulo mo. Sabi ko, kahit ako, hiwalay ako na eh. Paano gagawin ko kuya? Ganito. Sabi ko, pag-play ko, titignan ko. Hiwalay mo sila. Kasalanan din ang kapatid ko. Dagdag pa yung kasalanan ng bayan ko. Sama-sama na. Wala nangyari. Yung pala yung resulta. Kasi ganito, kasi ganyan daw, kasi ganun. Turuan na eh. Ang gagawin mo ngayon. Dapat bilang matagal na Kristyano, natutulungan mo ang pamilya mo. Hindi may ministry ka lang. Ang ministry ay dahilan para pagpalain ka ng Panginoon. Pero kung hindi mo alam yung exact knowledge, yung revelation knowledge, yung rema, kung hindi mo alam, kung hindi ko alam, kapatid ko patay. Usap ko ng Diyos, tinatanong ko ang Panginoon, nag-pray, Lord, paano ko ano? Sabi ko, ayoko maghiwalay sila, ayoko sa pamilya ko, may broken family, ayoko, Lord, kumilos ka, gano'n. Sa mamaya, narinig ko gano'n, hindi sila maghiwalay. Stop na ako. Kinausap ko ngayon, lumabas ako. Ngayong araw yun. Nag-usap ko dito, hindi kayo hiwalay. Hiwalay na alam kami, ganyan, may nalaman na naman ako, magalit. May masakatabi mo, gulo mo eh. Ikaw din ang gumagawa ng pag-iwalay. Ikaw din gumagawa ng problema eh. Ano nangyari? Sabi ko na rin, narinig ko na eh. Sinabi nila, hindi sila mag-uulay. Sinabi ko lang sa kapatid ko na hindi kayo mag-iwalay. Mag-iwalay na lang kami po. Sinabi nila ng Diyos eh, mas matiniwala ako na lang ng Diyos. Alam niyo, siya po nagkakaroon siguro mga 2-3 dekada na, hindi pa rin nag-iwalay. Sayang nga eh. Bakit? Nakuha mo na yung rema ng Diyos eh. Lalo na noon, kailangan namin ng pera, ay naku po. Sa naman isang buwan, saan ako po ng 100,000? Dapat nakakatulog na eh. Nakuha niyo ako eh. Mabuti na lang, dumaan ako sa gano'n. Yung pagsubok, yung tatay mo nasa ospital, lola mo nasa ospital, kapatid mo nasa ospital, bankrupt kayo, wala tayong pera. Wala nang natirang pera, wala nang natira lahat. Tapos yung building po natin na, anti-baby, sa recto, nababaon sa utang. Paano kaya ito? Dapat nakakatulog kayo. Nakuha niyo ako. Ito tinuturo natin sa ako. Kaya mabuti na lang, pag-praise na salamat sa Panginoon kasi napadaan ako sa gano'n. Kasi alam ko na kung i-share,
Alam ko na kung paano ko ba, may isang miyembro dumadaan sa alam ko na kung ano gagawin nila. No? Eh kung gusto mo ba Kuya Boy, gumaka pa ulit sa ayoko na. Ayoko na. Ang hirap kaya. Sipin mo lahat ng mga pag-aari nyo na benta. Yung isang sasakyan mo eh, ang dami sumakay ng mga evangelist doon, yung mga anointed na mga katulad nila Benny, sumakay mo sa isang kotse na taga-sundo yung kotse na yan. Kulay ko yan, yung Toyota. Taga-sundo ng mga ano yan, ang mga nagsasalita sa yung grandstand. Ayun, yung mga hatid sundo yung sakyan na yan, bandang muli. Na isang lang, di na nabawi. Na nalaglag na yung kahirapan, kung maksak na yung alam natin kayo din, kasama namin si ano. Sila ni Peggy, ang ikot ng mga yun. Kasama pa rin mula noon hanggang ngayon kami lang din. After po ng ilang dekada, iting pa po ang Peggy din. Pero, alam niyo, Dayan, ito pa pinapanganak ko. Hawak ng kamay. No? Kung pinanganak kayo, siguro ganun ka parang kalit yun eh. Kasi lalo na si ano. Pero ito po, nakakatulong pala yung inaalagaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Nakakatulong. Yung inaalagaan mo yung pag-aaral mo sa Buhay, nakakatulong. Ay, naku po. Kung magiging dramatic lang ako eh. Pero nakakatulong. Nothing will be impossible. No? Okay yung mga kapatid ko. Ngayon, yung dalawang kapatid dun sa abroad, doon sila, alam niyo yung number one supporter ko ngayon. Na yung itinanin mo sa kanila noon, nabalik na. Mabuti na. Bilang born again, tayo po rito, ay dapat nakakatulong tayo sa pamilya natin. Hindi sa pera lahat. Pero yung sa prayer, yung pinagpe-pray mo, yung sitwasyon. Alam niyo, maraming problema dumadaan pero buti na lang. Sa pamilya niyo, ang daming si Ate Jomay pa. Oo, tinamaan ko na. Si Ate, malimbalim naman eh. Pero Jomay, kakaroon kayo ng maraming problema pero dahilan lang sa'yo. Dahilan lang sa kilala mo ang Diyos. Dahilan lang sa panalangin mo sa Diyos, malalagpasan ka. Okay mga kapatid? Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Nais ko'y sabahin ka. Ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Ay, sige po, tingin ko kayo dito. Alam niyo po kung anong tawag sa ganyan? Yung nakakatulong ka na sa pamilya mo. Kasi alam niyo, magiging magulo yung mga pamilya niyo kung di lang dahilan sa inyo. Dahilan na lang sa panalangin niyo. Dahilan na lang sa inyo, kaya intact pa rin yan. Magkakasama pa rin yan. Kundi sana, ay naku mga kapatid, ang tawag na yan ay asin ng sanlibutan.